Sa previous episode, ang bida nating si Takumi ay napunta sa ibang mundo na may kakaibang kakayahan na binigay sa kanya ng Diyos. Natagpuan pa niya ang batang kambal na sa una ay nag-alangan siya dahil sa napakadelikado na lugar. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kambal pala ay may kakayahan sa karate na parang si Bruce Lee at nagulat siya sa mga batang ito na sa kalaunan, ay kanya namang tinanggap bilang kanyang mga anak at siya ang tumayong tatay nila sa bagong mundo na ito. At sa pagpapatuloy, hindi pa man lumipas ang isang buwan mula nang dumating si Takumi sa lugar, kaso sanay na siya sa naging buhay roon at sa kanyang bagong buhay sa lungsod, unti-unti nang nalalampasan ni Alan at Elena ang kanilang takot sa mga bagong tao. Ang grupo ng mga White Wings ay nagtatrabaho ng 2 araw at nagpapahinga, unti-unti na silang nagkaroon ng rutina at tuwing agahan ay kumakain si Takumi ng tinapay at sa mundong iyon ang meron lang ay simpleng tinapay. At kamakailan lang ay nagsimulang mamiss ni Takumi ang matamis na tinapay mula sa kanyang mundo. Hindi naiintindihan ng mga bata ang ibig niyang sabihin kaya't nagpa siya si Takumi na gumawa ng sarili nilang tinapay. Natuwa ang kambal sa ideya at pumunta sila sa bake shop kung saan sila sinalubong ng isang magandang dalaga na nagngangalang Michelle. Sinabi ni Takumi na hindi siya bibili kundi hihingi ng pabor at sa sandaling iyon, lumabas ang isang lalaki mula sa tindahan at ipinakilala ni Michelle ito bilang kanyang ama na may pangalang Rot. Parehong nakinig si Michelle at Rot sa kahilingan ni Takumi na magluto ng espesyal na tinapay para sa kanila. Gumamit si Takumi ng isang mahika at mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang garapon ng jam at isa pang garapon ng cream na pangpastelerya. Nakilala lang ng panadero ang jam at ipinaliwanag ni Takumi kung ano ito at hiniling na ilagay ito sa loob ng tinapay bago lutuin. Nabigla ang lalaki at tinanong ni Takumi kung kaya niya itong gawin, at sinabi ng panadero na hindi dahil hindi niya kaya kundi dahil hindi niya pa ito nagagawa, at sa kanyang pag-alinlangan ay nag-alok si Takumi na turuan sila kung paano ito gawin. Isinara nila ang bake shop at nagsuot ng apron si Takumi at nagsimulang emasa ang tinapay, binigyan niya ito ng hugis at ipinahid ang marmalade at binalot ito ng masa, sinubukan ito ng panadero at nagawa niya ito ng perpekto. Ngayon ay susubukan nila ito gamit ang cream na pangpastelerya. Inanyayahan ni Takumi si Michelle na subukan ito at syempre ay sumali rin ang kambal at nakita nila na maayos na ang lahat kaya't gumamit si Takumi ng mahika at lumikha ng garapon ng angko, na isang matamis na pasta ng pulang beans. Nagsimulang magtrabaho ang lahat na may nagmamasa, may nagpahid at may nagbibigay ng hugis at sa wakas, inilagay nila ang mga tinapay sa oven at pagkalipas ng ilang oras ay naluto na ang mga ito at tinikman ng panadero at mga bata ang tinapay at namangha sila sa sarap nito. Tinanong ni Rot si Takumi kung maaari ba nila itong ibenta sa bake shop, inalok nila si Takumi ng pagkilala at bayad para sa kanyang kontribusyon, ngunit tumanggi siya at sinabing ang pagbili lang ng tinapay ay sapat na para sa kanya dahil ito ay isa sa mga bagay na namimiss niya mula sa kanyang mundo. Tinanong niya ang kambal kung nagustuhan nila ang tinapay at sinabi nila na oo at gusto pa nila ng marami. Nagtawanan silang lahat sa saya at kinabukasan sa guild, sinabi ni Luna kay Takumi na na-promote siya mula sa rank E at ngayon ay level 13 na. Binanggit ni Luna na para sa isang baguhan ay napakabilis ng kanyang pag-angat at tinanong siya kung interesado siyang pumunta sa labyrinth. Tiningnan ni Takumi ang mga kaalaman na nilagay sa kanya noong pinadala siya sa mundong iyon. Ipinaliwanag ni Luna na may labyrinth na mayroong 15 antas at doon pumupunta ang mga adventurer kapag mataas na ang kanilang antas upang harapin ang mga halimaw. Tinanong ni Takumi ang kambal at masaya silang pupunta doon at binalaan sila ni Luna na nasa malayo ang lugar at aabutin ng ilang araw upang mapuntahan ito. Sinabi ni Takumi na titingnan lang nila ang unang antas para subukan at pumunta ang grupo ng White Wings sa labyrinth. Sa kabila ng sinabi ni Luna ay madali silang nakababa hanggang sa ikatlong antas at pinangunahan si Takumi ng kambal, pinaghinalaan niyang alam nila ang daan dahil hindi sila nagkamali sa kahit anong sanga na daan. Sa harap nila ay lumitaw ang isang halimaw na topo at tinignan ni Takumi at nakita niyang mahina ito, kaya't madaling natalo ng mga bata ang halimaw at pagkatapos nilang talunin ito ay naglaho ang topo at sinabi ni Takumi na ganito ang nangyayari kapag natatalo ang mga halimaw sa labyrinth. Ito ay isang misteryo kung bakit kaso kadalasan ay may iniiwan silang mahalaga at kakaibang bagay. Naghanap ang mga bata at nakahanap ng biguti ng topo, kahit na iyon lang ang kanilang nakuha ay masaya pa rin sila at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa isang punto, nagpasya si Takumi na oras na para magpahinga.
Gumamit siya ng mahika at naglabas ng maliit na kalan at naghanda ng sabaw ng manok, masayang kinain ito ng lahat at pagkatapos ay ginamit ang mga kristal upang gumawa ng kampo kung saan sila natulog. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang pakikipagsapalaran at nakipaglaban sila sa iba't ibang halimaw, huminto upang kumain at matulog at inulit ang bawat routine at pagkalipas ng ilang araw, narating nila ang ika-10 antas. Sa pamamagitan ng mahika ay binuksan ni Takumi ang isang lihim na pinto at sa likod nito ay may isang kahon ng kayamanan, binalaan niya ang mga bata na maaaring may mahalaga o mapanganib na bagay sa loob at sinuri niya muna ito gamit ang mahika, nang walang makitang peligro ay pinabuksan niya sa mga bata ang kahon. Sa loob ay may 2 potion, isang gintong potion ng lakas na kapag iniinom ay nakakabawi ng lakas, at isang lilang potion ng mana na nagbabalik ng kapangyarihang mahika at ipinaliwanag ni Takumi na mga mababang antas na item lamang ang mga ito at hindi gaanong mahalaga. Sa sandaling iyon ay binalaan siya ng kambal na may malaking halimaw sa likod nila, tumakbo ang mga bata at isang sipa lamang ay napatay nila ito at nagpasalamat si Takumi sa kanilang pagligtas, tiningnan nila ang iniwan ng halimaw na isang balat ng mabangis na unggoy na maaaring napakabihira at ito'y ikinatuwa ng kambal. Naisip ni Takumi kung gaano kahusay ang mga batang ito dahil sa kanilang pambihirang pisikal at panglaban na kakayahan at kanilang pangunawa. Iniisip ni Takumi na maswerte siya na siya ang nakatagpo sa mga kambal at hindi isang masamang tao na maaaring abusuhin ang kanilang mga kakayahan. Naisip niya na marahil ito ang dahilan kung bakit nag-alala ang Diyos na si Cell, bigla siyang binalaan ng kambal at lumapit ang isang maliit na halimaw at tinignan ni Takumi ito at natuklasan na ito ay may lason, kaya't inutusan niya ang mga bata na lumayo. Kumuha si Takumi ng bato at inihagis ito sa mata ng halimaw at pagkatapos ay gumamit ng mahika ng hangin upang talunin ito, lumapit si Alan at nagbabala na may paparating pang iba at ito ay mga higanteng bubuyog. Gustong lumaban ng mga bata at dahil hindi lason ang mga ito ay pinayagan sila ni Takumi, sinubukan ng kambal na masipa at batuhin ang mga bubuyog kaso palaging pumapalya at nagsimula silang maglaro ng habulan. At habang nag-e-enjoy ang mga bata ay nagpasya si Takumi na ayusin ang kanilang mga dala-dala. Habang tinitingnan ang kanilang mga dala ay nakita niya ang tela ng gagamba, ngipin ng unggoy at slime na gelatin at naisip niya kung may magagawa ba siya mula sa slime at sa huli, natalo ng mga bata ang mga bubuyog at nagdala ng mga garapon ng honey. Sinabi nila na napakahalaga ng honey na iyon at pinuri ni Takumi ang mga bata sa kanilang mahusay na trabaho. Nagpasya silang talunin ang lahat ng bubuyog na kanilang makikita at ganoon nga ang kanilang ginawa, dumating ang oras ng kainan at si Takumi ay naghanda ng masarap na pagkain para sa kanila. Tumulong ang mga bata at sama-sama silang nagluto ng tinapay na may mantikilya at honey na naging French toast, at lahat sila ay nag-enjoy sa kanilang pagkain at habang kumakain sila, inatake sila ng grupo ng mga bubuyog. Si Takumi mismo ang nagdesisyong harapin ito habang kumakain ang mga bata at madali niyang natalo ang mga bubuyog, ngunit patuloy na dumarating ang mga bubuyog na naaakit sa amoy ng honey at nagpasya ang kambal na sila naman ang haharap. Madaling natalo ng kambal ang mga bubuyog at nag-iwan sila ng ilang mga garapon ng honey, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at kinokolekta ang lahat ng honey na makikita nila at sa wakas, narating nila ang ika-15 antas at ito ang huling antas. Pumasok sila sa isang malaking pinto at nakita nila ang isang malawak na bakanteng silid, pumasok sila at biglang nagsara ang pinto sa kanilang likuran at lumitaw ang isang higanteng bulate sa lupa at ito ang huling malaking pagsubok, hindi sila makakaalis hanggat hindi nila ito natatalo. Sinabihan ni Takumi ang mga bata na huwag makialam at pumayag naman sila, nagsimula ang laban at nagbitaw si Takumi ng isang matalim na hangin kaso naiwasan ito ng bulate at bumawi ng atake at mula sa lupa. Naglabas ng mga bola ng buhangin ang bulate at inihagis ito kay Takumi na mabilis na naiwasan ang mga ito. Gumamit ng isang mahika si Takumi upang pigilan ang atake ng bulate at isa pang mahika upang mapigilan ito, tumama ang palason ng hangin at naglaho ang bulate at ang laban ay mas madali kaysa inaasahan ni Takumi na ikinadismayan niya, hindi niya alam kung dahil ba mahina ang bulate o masyadong malakas siya. Iniwan ng bulate ang isang pangil. Isang gema ng mga diwata at karne ng bulate. Ang huli ay napakahalaga ngunit hindi niya ito gustong tikman at tinanong siya ng kambal kung tapos na sila. Napaluhod sila at hinawakan ang kanyang buhok bilang pagbati na tulad ng ginagawa niya sa kanila. Isang pinto ang nagbukas at nagpakita ng isang aparato para bumalik sa unang antas at mayroon ding isang kahon ng kayamanan.
Sa loob ay nakakita sila ng mga bomba na sumasabog kapag lumalapit ang nagbibitaw ng mahika. Naisip ni Takumi na katulad ito ng mga granada at nang mapansin niyang naglalaro ang mga bata gamit ito, agad niya itong kinuha at sinabing mas mabuting siya na lang ang magtago nito at lahat sila ay humawak sa bola ng kristal at biglang nasa labas na sila ng yungib. Tinanong ni Takumi ang mga bata kung handa na silang bumalik sa bayan, ngunit ang kambal ay hindi pinansin ng kambal si Takumi at binalaan siya tungkol sa isang misteryosong hayop sa harap nila. Tiningnan ni Takumi ito at unang inisip na ito ay isang lobo kaso mabilis niya itong tinanggal na ideya. Hindi siya sigurado kung ito ay isang hayop o isang halimaw, lumapit siya sa mga bata upang handa siyang ipagtanggol sila at napansin niya na kumikilos ang buntot ng hayop, na nagpapakita ng isang antas ng simpatiya at kasiyahan na parang isang aso. Napansin din niyang hindi natatakot ang kambal, kaya't inisip niya na hindi ito delikado at binuksan ni Takumi ang kanyang menu at tiningnan ang impormasyon ng hayop. Lumalabas na ito ay isang fen na may antas na 25 at ranggong S, at ang pinakakakaiba ay may tanda na may kasunduan ito sa kanya. Hindi maalala ni Takumi na gumawa ng anumang kasunduan, ngunit inisip niya na marahil ito ay kagagawan ng Diyos at tinawag ni Takumi ang fen at agad itong lumapit. Sinimulan niyang bigyan ito ng mga simpleng utos tulad ng pag-abot ng paa, pag-upo at pagyuko, at lahat ay ginawa nito ng perpekto. Hinahaplos ni Takumi ang hayop bilang pagpapakita ng pag-aproba, nakita ito ng kambal at tinawag din ang hayop at itinaas ang kanilang mga kamao sa harap nito at hindi naintindihan ni Takumi kung ano ang ginagawa nila, ngunit napansin niyang iginagaya nila ang pagkilos ng fen. Niyakap ng mga bata ang halimaw at naupo kasama ito at sinabi nila kay Takumi na dapat bigyan niya ng pangalan ang hayop. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip ay pinangalanan ni Takumi ang hayop na Yel at nang makarating sila sa tulay na nag-uugnay sa lungsod, sinabi ni Takumi na dapat nilang itago si Yel dahil maaaring matakot ang mga tao. Inutusan niya si Yel na magtago sa kanyang anino at ang fen ay sumanib sa anino ni Takumi na ikinagulat naman ng kambal. Ipinaliwanag ni Takumi na ang paggamit ng mga hayop na may kasunduan ay bahagi ng madilim na mahika, at karaniwang nananatili sila sa mga anino at lumalabas kapag tinawag. Bumalik sila sa simbahan at kinausap ni Takumi si Cell tungkol sa kasunduan niya sa Fenrir. Ipinaliwanag ni Cell na hindi siya ang gumawa ng kasunduan kaso ang pinuno ng pamilya ng Diyos ng tubig ang nauna upang pasalamatan si Takumi. May mga bagay pa raw na ibibigay kay Takumi. Pinaghinalaan ni Takumi na may kaugnayan ito sa kambal, dahil mukhang nagmula sa tubig ang kanilang mga kakayahan at ibinigay ni Cell kay Takumi ang isang bagong inventaryo ng mga bagay na ipinadala sa kanya. Sinuri ito ni Takumi at nag-alok si Cell na magbigay pa ng higit, subalit tinanggihan ni Takumi ng nahihiya na kinagalit naman ng Diyos at pinaalalahanan siya ni Cell na isa siyang Diyos at sa wakas ay bumalik silang lahat sa tinuluyan nila at natulog ng magkakasama sa kama at kinaumagahan. Pumunta si Takumi sa lugar na itinuro ni Cell at natagpuan ang dalawang bagong hayop. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.